Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Masaya akong makapagsulat sa inyo, Papa Dudut. Matagal na kaming sumusubaybay ng aking pamilya sa inyong programa. Ikagagalak namin lalo na ng anak ko kapag marinig namin sa radyo ang aming kwento. Tungkol kasi sa aming mag-ina ang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Kelly, 56 years old at isang single parent. Maaga kong naranasan ang pagiging ina, isang bagay na hindi ko inaasahan ngunit kinailangan kong tanggapin. Noong 18 years old ako ay nagkaroon ako ng karelasyon at nagkaanak kami. Si Christine ang anak namin, Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang taon ay naghiwalay kami ng tatay ni Christine at sa akin napunta ang obligasyon ng pagpapalaki sa bata. Akala ko ay kakayanin kong buhayin ang anak ko ng mag-isa, Papa Dudut. Marami pa pala akong dapat na matutunan tungkol sa pagpapalaki sa kanya. Kabilang na po dito ang pagbibigay sa anak ko ng sapat na atensyon, Papa Dudut. Nakauwi na sa wakas. Mama! Christine, nak. Miss na miss ko po kayo. Payakap nga si Mama. Kamusta po ang araw niyo, Mama? Ay, nag-overtime na naman kami kanina. Ang dami kong ginawa ngayon. Nung pauwi naman ako, ang tagal ng biyahe, sobrang traffic sa labas. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, no? Opo. Behave ka ba ngayong araw? Opo. Nagawa mo na yung mga assignment mo para sa school? Nagawa ko na po. Ma, kailan mo ulit ako sasamahang gumawa ng mga assignment ko? Miss ko na rin po kasi yung sabay po tayong nag-aaral eh. Di ko alam, Christine eh. Di ko na yata magagawang samahan ka pa sa mga gagawin mo. Lumalaki ka naman na. 7 years old ka na. Kakayanin mo nang gawin yung mga assignment mo ng mag-isa. Sandali lang nga, ilalapag ko muna tong hawak ko. Ano po yung dala nyo? Bumili ako ng ulam natin. Di ko kaya magluto ng hapunan natin ngayong gabi. Pagod talaga ako galing sa trabaho. Ihain ko muna to sa isang mangkok. Ay! Ang kalat naman sa lamesa. Tingnan niyo po yung lamesa, Ma, oh. May dinrawing po ako. Ito po, oh. Tingnan niyo yung drawing ko, Ma. Ano ba naman to mga pangkulay mo? Iniwan mo na lang na nakakalat sa lamesa. Sa susunod, iligpit mo naman pagkatapos mong gamitin. Sige po, ililigpit ko na po. Alam mo namang wala ako sa bahay palagi eh. Hindi ko magagawang ayusin ang kalat mo. Yung school bag mo, naayos mo na ba? Opo. Ibalik mo na sa bag yung mga pangkulay mo para may magamit ka bukas sa klase, ha? Sige po, Ma. Ikaw na munang umasikaso sa sarili mo. Hindi na tayo tulad ng dati na nasasamahan kita palagi. Alam mong kailangan pumasok sa trabaho si Mama. Kailangan natin ng panggasto sa bahay. Opo. O siya, sige, ihahain ko na yung pagkain. Nakababad na ba sa sabon yung uniform na sinuot mo kanina? Hala, nakalimutan ko po. Nakalimutan mo na naman? Simpleng ibababad mo lang yung damit mo, hindi mo pa nagawa. Sorry po, Mama. Ilang beses kong sasabihin sa'yo. Lalabang ko pa yung mga damit mo. Ibabad mo sa sabon para pagka-uwi ko, diretso ko nang malalaban. Sorry po talaga. Please, tulungan mo rin si Mama, ha? Nahihirapan si Mama pero kinakaya ko. Opo. Ay, sige na. Kumain ka na. Nihanda ko na yung pagkain mo. Sabay na po tayong kumain, Ma. Magpapahinga muna ako. Kukusutin ko pa kasi yung mga damit mo para may maisuot ka bukas. Mauna ka nang kumain. Ma, tingnan niyo po muna yung dinrawing ko. Magbibihis muna ako, papasok na ako sa kwarto, ha? Sige na po, Ma. Silipin niyo po kahit sandali lang. Tingnan niyo po. Ayan po. Dinrawing ko po tayong dalawa na magkasama po, tsaka nakasmile po tayo. Masayang-masaya po tayo, Ma. Tingnan niyo. Tignan ko mamaya. Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, ibabad mo sa tubig yung mga pinagkainan mo. Kailangan mo nang matutunang kumilos sa bahay para maasikaso mo yung sarili mo.
Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi tayo palaging magkasama. Papa Dudut, nakita kong hindi ko kayang ipagsabay ang pag-aaruga ng bata at ang pagtatrabaho. Tinutukan ko na lamang ang aking trabaho at kumuha ng yaya para kay Christine. Sa pagiging abala ko sa trabaho ay nabawasan ng husto ang oras na inilalaan ko para kay Christine. 25 taong gulang pa lamang ako noon, Papa Dudut. Akala ko noon na malaki na ako sa edad na ito, na kaya ko nang maging isang magulang. Mahirap pala lalo na kapag isa kang single parent. Ako ang tumayo bilang nanay at tatay ng aking anak. Kinailangan ko rin kasi na maghanap buhay upang matustusan si Christine. Pakiramdam ko nooy hindi pa ako handang magkaanak o magkaroon ng obligasyon. Maraming beses na pumasok sa isipan ko kung gaano kalaking ginhawa sana kapag wala akong anak. Hindi ko sana naranasan noon ang hirap ng pagsasakripisyo para sa bata. Naisip ko ito lalo na kapag nagiging makulit si Christine. Ngunit sa kabila ng mga hindi magagandang naisip ko ay pinanindigan ko pa rin ang aking anak. Paulit-ulit kong tinandaan na wala siyang kasalanan sa sitwasyon namin. Kaya lang, Papa Dudut, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may hangganan din po ito. Dahil na rin sa magkapatong na mga problema at ang pagkadismaya ko sa pagiging single mom, nagkaroon ng araw na nasagad ako sa kakulitan ni Christine. May nagawa tuloy akong pagkakamali sa anak ko. Ito ay ang ipinakita ko na hindi ko pinapahalagahan ang nararamdaman niya. At mas pipiliin ko pa ang trabaho kumpara sa kanya, Papa Dudut. Gising na po pala kayo. Ngayon pa lang po kayo aalis? Oo, anak. Nasobrahan kasi ako sa tulog. Nauna ka na ngang gumising sa akin eh. Ipinagluto ka na rin pala ng pagkain ni Yaya. Opo. Mama, kumain na rin po kayo. Sabay na po tayo. Hindi pwede, baka malate ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sige na po. Marami po yung ulam. Sayang naman po kung di kayo kakain. Inyo na yung ulam. Doon ako kakain sa trabaho. Magbabanyo na muna ako bago umalis. Ay, tika po, Mama. Sandali lang. Ma! 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 May papakita lang po ako sa inyo, Ma! Buksan niyo yung pinto. May papakita lang po ako. Ang kulit mo naman. Umurong tuloy yung ihi ko. Ano ba kasi yun? Tingnan niyo yung ginawa ko, Ma, oh. Bago po kayo umalis, tingnan niyo po muna to. Ito po, oh. Tingnan nyo, inayos ko po yung toy box ko. Lahat po ng toys ko nilagay ko po dito sa loob. Ginawa ko po yung bilin nyo sa akin. Maganda po ba? Paulit-ulit kang kumatok sa banyo para lang dyan? Sorry po, Mama. Mamaya ako natitignan yung ginawa mo. Alam mo na nga nagmamadali ako. Teka, saan na nga ba yung bag ko? Ito. Sa trabaho na lang ako iihi. Hindi nyo na po ako pinapansin tulad ng dati. Ganun talaga. Nagbabago ang buhay. Ma, baka naman po pwedeng samahan niyo ako ngayon. Sa day off ko na lang. Ilang beses niyo na pong sinasabi yan eh. Pag day off niyo, lagi naman po kayong tulog. Syempre, pagod ako. Dito na lang po kayo sa bahay, Ma. Alam mong kailangan ko magtrabaho. Lagi naman po kayong wala eh. Hindi na po tayo nagkakasama. Wala naman akong choice. Sobra pong namimiss ko na kayo, Ma. Ayaw ko po kayong umalis. Anong gusto mo? Dito lang po kayo. Samahan niyo po ako. Ha? Samahan niyo na po ako ngayon, Ma. Huwag ka naman magpa-importante. May iba ako mas kailangan gawin. Kahit ngayon lang po. Anong sinabi mo, ngayon lang? Opo, ngayong araw lang po, Ma. Tapos, pag pinagbigyan kita, ano mangyayari? Magsasama po tayo tsaka maglalaro. Masaya po yun, Ma. Ano ba yan? Wala na akong oras para sa laro.
Kahit naman po anong gawin natin, okay lang po. Basta po ang mahalaga kasama ko po kayo. Hindi pwede. Ma, please naman po kahit ngayon lang. Ano ba yung sinasabi mo na ngayong araw lang? Kung pagbibigyan kita ngayon sa gusto mo, tingin mo sapat na yon? Sigurado naman ako na sa susunod na araw gugustuhin mong samahan ulit kita. Hindi ma, ngayon lang po talaga. Sigurado kung hihiling ka ng isang araw pa. Pagkatapos sa susunod ulit noon, hanggang hindi na tayo matapos at puro laro na lang aatupagin natin. Promise po ma, ngayong araw lang po, maniwala kayo. Sasamahan ka ni Yaya habang wala ako. May kalaro ka na. Magkaiba naman po kayo eh. Ikaw po yung gusto kong makasama. Ay, hindi ka talaga magpapatinag. Aalis na nga ako para matapos na to. Please naman po ma. Kapit ka ng kapit sa braso ko. Dito ka lang po. Bitawan mo nga ako. Ma, huwag kang umalis. Bahala ka dyan. Mag-iiyak ka kung gusto mo. Ma, wag mo akong iwan, ma. Mama. Wag mo akong iwan, ma. Mama. Papa Dudut, magmula noong hindi ko pinagbigyan si Christine sa araw na yon ay nagbago ang pakikitungo namin. Napansin kong hindi na siya naglalambing na katulad ng dati. Nabawasan ang paglapit at pangungulit ni Christine sa akin. Hindi na rin siya palangiti at nagmukhang malungkot ang kanyang mga mata. Nung unay nakaramdam ako ng ginhawa dahil nabigyan ang buhay ko ng katahimikan. Mas natutukan ko ang mga dapat kong gawin. Subalit may ugali si Christine na madaling makapagkapalagayan ng loob ng kahit na sino, Papa Dudut. Mabait talaga siyang tao at mabuti ang kalooban. At sa katagalan ay hinahanap-hanap ko rin po ito. Kaya lang tuwing magkasama kami noon ay meron ng pag-aalinlangan na parang siya na mismo ang umiiwas sa akin. Ginagawa ko na lamang ang aking obligasyon at sinusuportahan siya sa aspetong pinansyal. Kaya lang kahit sabihing nasusustentuhan ko siya, sa katagalan ko lamang naintindihan na kulang ito para ipakita ang pagmamahal sa anak. Lumipas ang panahon at hindi ko na namalayan ang mga araw at taon na hindi ko kasama si Christine. Hanggang sa lumaki na siya. Dito na tuluyang nagkalayo ang loob namin sa isa't isa, Papa Dudut. Meron ng lamat sa aming dalawa at hindi ko pa noon naunawaan ang dahilan nito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lamang ang panahon, Papa Dudut. Kamukat-mukat ko ay dalaga na si Christine. Edad 30 na at nagtatrabaho na rin. Dahil sa pagkalayo ng loob naming mag-ina ay hindi ko man nalaman na nagkaroon si Christine ng nobyo. Biro mo ha, 2 taon na pala silang nagsasama ng nobyo niya bago niya ito ipinakilala sa akin. Kahit sa pag-aasawa nilang dalawa ay binalitaan na lamang ako ni Christine noong kasal na sila. Wala na ako nagawa kundi ang magulat. Maliban sa magkaiba na kami ng bahay ni Christine ay halos wala na akong alam noon sa nangyayari sa kanya. Hindi ko alam ang kanyang kalagayan o kung ano man ang saloobin niya. Hindi ko man lang siya natatanong kung kumusta na siya. Saka lamang ako na balitaan noong tumawag sa akin sa telepono ang asawa niyang si Ben. Doon ko muling naramdaman ang pagkasabik na makarinig ng anumang balita sa anak ko. Ito pala hindi ka nais-nais, Papa Dudut, dahil may nakatanim palang mabigat na saloobin sa puso ni Christine. Sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello? Tita Kelly, si Ben po to. Oh, Ben. Napatawag ka.
Kumusta kayo ni Christine? Yun nga po. Kaya po ako tumawag sa inyo. Tungkol po sa anak nyo. Paano ko ba ito sasabihin? Ayos lang ba si Christine? Maayos naman po ang kalagayan niya. Wala naman po siyang sakit o anuman, pero… Pero ano? Ano kasi, ilang araw na pong ganito si Christine. Yun bang wala sa hulog? Anong ibig mong sabihin? Di ko rin po kasi talaga alam kung ano nangyayari sa kanya. Sa tagal namin magkakilala ni Christine, ngayon lang siya nagkaganito talaga. Alam niyo naman po siguro na matagal nang bugnutin si Christine. Oo, alam ko. Minsan magugulat ako. Bigla na lang siya mawawala ng gana ng walang dahilan. Hindi ko naman siya inaaway. Alam ko na yung senyalis kapag bad mood siya. Nagmumukha siyang may malalim na iniisip at tatahimik siya. Saka siya mag-walkout at magkukulong sa kwarto. Kapag nagkakaganon siya, hinahayaan ko na lang muna siya. Palilipasin lang naman ang oras at mamaya makakausap ko na uli siya. Kaso po ngayon… Pero kumusta nga si Christine ngayon? Ilang araw na kasi siyang ganon. Ayaw niya nang bumangon. Pang-ilang araw na ba? Kung tama ang kwenta ko, 1 linggo na siya nakapulupot sa higaan. Ang ginagawa ko, pinapatawa ko siya at pinapakain ko. Kaso, hindi na tumatalab sa kanya. Kahit anong pagpapalakas ng loob ko sa kanya, ganun pa rin po siya. Ba't naman lumala yung pagiging moody niya? Ewan ko nga Akala ko panandalian lang yung lungkot niya. Matagal na siya nagpapakita ng ganitong pag-uugali. Naiintindihan ko moody siya dahil sa lungkot na dinadala niya. Pero ang sa akin lang kung ano man ang pinagdadaanan niya sa buhay, subukan man lang niyang patawarin. May problema ba si Christine? Hindi ako sigurado. Tahimik naman ang buhay namin mag-asawa. Mabait ako kay Christine at mahal ko siya. Pero siguro… Anong siguro? Lagi niyang naaalala yung nakaraan niya. Madalas niya itong ino-open sa akin. Di raw siya masaya nung bata pa siya. Ang lungkot daw talaga niya. Pakiramdam daw niya na walang nakakaintindi sa kanya. Pero, paano magkakaganon? Nung maliit pa si Christine, hindi naman siya nakaranas ng paghihirap. Sinigurado kong may sapat kami sa lahat ng pangangailangan. Masunurin din siyang bata. Hindi talaga siya pasaway, kaya hindi naman siya napasok sa anumang gulo. Wala rin naman siyang naikwento sa akin na pwede kong pagdudahan. Hula ko lang to Siguro kailangan po kayo makausap ni Christine. Na makausap ako? Bakit naman sa tingin mo? Baka lang po may kinalaman sa inyo sa pagsasama niyo mag-ina. Mukhang malalim po kasi ang ugat nitong nararamdaman ni Christine. Lagi niya po sinasabi sa akin na pakiramdam niya malayo sa kanya yung nanay niya. Pakiramdam niya wala raw tumuturing sa kanya bilang pamilya. Ha? Kaya nga po ako tumawag sa inyo kasi gusto ko sanang dalawin niyo si Christine. Baka po makatulong sa kalagayan niya. Baka kasi may kailangan lang po kayong pag-usapan. Magkaliwanagan lang kayo. Pero, bakit? May nagawa ba ako? Iyan pala ang nararamdaman niya tungkol sa akin? Subukan na lang po natin. Puntahan niyo po siya at unawain niyo po. Sana pagbigyan niyo po ang hiling ko sa inyo. Kasi ayoko po siyang sumuko sa buhay. Papa Dudut, nag-alala ako sa pag-uusap namin ni Ben. Nalaman ko sa kanya na may pinagdadaanan si Christine. Seryoso na rin ang kalagayan ng anak ko upang sadyain akong kausapin ni Ben at humingi sa akin ng tulong. Nagtataka pa ako noon kung anong magiging suliranin ng anak ko. Gayong mukha namang maayos ang sitwasyon niya. Kahit matagal nang hindi nagkukwento sa akin si Christine ay hindi ko makita noon ang anumang problema sa kanyang buhay. Maganda ang buhay nilang mag-asawa, Papa Dudut. Mabuting tao rin si Ben at maasikaso. Hindi ko alam kung ano pang magiging dahilan upang panghinaan ng loob si Christine. Hinangad kong masasagot ang aking mga katanungan sa pagdalaw ko sa bahay nila ni Ben, Papa Dudut. Kelly. Ben, masaya ako makita ka ulit. Ngayon lang uli ako nakadalaw sa inyo. Natutuwa ako na malinis pa rin kayo sa bahay, ha? Naku, sa labas lang po ng bahay yan. Dito pa lang po ako nakakalinis sa labas. Kaya lang, sa loob ng bahay, pagpasensya nyo na po at makalat.
Hindi pa po kasi kami nakakapagligpit. Ako lang po kasi ang kumikilos ngayon sa bahay. Pasok na po tayo. Hala, magulo na pala sa loob ng bahay nyo. Hindi ko akalain kapag nasa labas ka. Ikaw rin ba nagluluto ngayon? Opo. Sinisikap kong lutuin lahat ng mga paboritong ulam ni Christine. Pakonti-konti lang po siya kumain. Pero buti napapakain ko po siya kahit papano. Oh, nasa na nga ba siya? Nasa kwarto po. Hatid ko po kayo sa kanya. Dito po tayo, tita. Christine, andito mama mo. Dinalaw ka niya. Ha? Si Mama? Papasukin ko na siya ha. Christine. Ma, Waiwan ko po muna kayong dalawa. bakit nandito ka? Gusto ko lang kumustahin ka. Ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto nyo. Sinabi yan sa'yo ni Ben? Oo, nag-aalala siya sa'yo. Okay ka lang ba? Ewan ko ba? Kailan mo pa ito nararamdaman? Ganito lang talaga ako minsan. Tinatamad lang ako. Wala ka lang sa mood? Oo. Isang linggo ka na raw hindi bumabangon. Ang tagal mo nang wala sa mood. Ewan ko ba? Kumusta ka ngayon? Ayos naman ako. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. May gusto ka bang kainin? Bibilhin ko na. Okay na ako, Ma. Kung ano yung gusto mo, sabihin mo lang. Wala naman akong gusto. Huwag kang mahiya, mahilig ka sa ice cream, di ba? Gusto mo ba? Hindi na. Ayokong kumain. Ayoko rin ng kung ano. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko o kung may gugustuhin pa ba ako. Ikaw bahala. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Yung totoo? Wala. Wala akong nararamdaman. Manhid na ba ako kapag ganon? Hindi ka manhid. May nararamdaman ka kaya ka nawawala ng gana. Ang tanong, ano yung nararamdaman mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Tingnan mo nga, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo. Kasi may bumabagabag sa'yo, may problema ka. Pero wala naman akong dapat problema, di ba? Dapat masaya ako eh. May nagmamahal sa akin. Nandyan si Ben. Mapayapa kaming nagsasama. Nandyan ka rin, Ma. Tsaka mukhang masaya ka naman, kaya okay na sa akin yun. Pero ikaw ba? Gusto ko rin maging masaya ka. Kaso hindi ko na alam kung paano eh. Parang nakalimutan ko na kung paano sumaya. Tsaka, huwag mo na akong problemahin, Ma. Alam ko namang busy ka eh. Marami kang ginagawang importante. Kahit gaano ako ka-busy, walang mas importante kesa sa'yo. Hindi. Sinasabi mo lang yan. Nakakaabala ako sa'yo, yun ang totoo. Ayoko mahirapan ka ng dahil sa akin. Kung ano-anong iniisip mo, hindi ka nakakaabala sa akin. Talaga ba? Bata pa lang ako eh. Tinuruan mo na akong maging independent para kayanin ko habang wala ka. Oh, tingnan mo ako ngayon. Kaya ko naman yung sarili ko. Sinikap ko na tumayo sa sarili kong mga paa para hindi na kita abalahin pa. O eto na. Natuto na akong kumilos nang hindi ka kailangan. Hanggang sa hindi na kita hinahanap. Nasanay na ako nag-iisa, Ma. Di ba ito naman yung gusto mo? Oo, pero sa ikabubuti mo naman yan. Para sa akin ba talaga? O baka naman para sa sarili mo? Akala ko pag hindi na ako maging abala sa iyo matutuwa ka na magugustuhan mo ulit akong makasama. Pero ang nangyari mas lumayo ka pa eh. Kala ko mas mapapalapit tayo. Yun pala mas lumawak yung distansya sa ating dalawa. Nakita ko naman kasing kaya mo na mag-isa, kaya hinayaan mo na ako, ganon. Tuwing tinatanong ako ni Ben kung kumusta yung kabataan ko, yung sinasagot ko lang malungkot ako. Pag kinukumusta niya tayong dalawa, mas lalong hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Christine. Alam mo, Ma, habang lumalaki ako, dami kong gustong i-share sa'yo ng mga bagay. Hinintay kong bigyan mo ako ng panahon. Pero sa kasasabi nyo ng mamaya na, nabaon ko na lang sa limot yung mga ikukwento ko dapat sa inyo. Alam mo namang lagi akong pagod sa trabaho noon. Alam ko naman yun, May. Babad kayo sa trabaho dahil kailangan natin yun.
Kaso ginamit mo rin palusot yun para iwasan yung kakulitan ko Pero makulit ka talaga nun. Siyempre, dati bata pa ako nun Natural naman sa bata yung maging makulit, di ba? Alam mong hindi na kita maaasikaso pa. Yun na nga Kaya kesa mapagod kayo lalo sa akin, pinaalagaan nyo na lang ako sa ibang tao. Hindi nyo nga lang masabi sa akin na ayaw nyo talaga akong makasama. Tingin ko nga, natuwa pa kayo nung nagsimula akong umiwas sa inyo Hindi ko alam na ganito yung nararamdaman mo. Wala naman kasi kayong pakialam sa akin. Kaya wala akong masagot kay Ben tungkol sa ating dalawa. Dahil wala naman tayong pinagsamahan Masyado nang lumayo yung loob natin sa isa't isa. Hindi ko sinasadya na mangyari to sa ating dalawa. Meron akong tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ko. Ayoko na nga maalala yun pero bumabalik na naman sa akin. Ang alin? Ginusto niyo ba ako bilang anak niyo? Ha? Ginusto niyo ba ako sa buhay ninyo? Bakit mo naman natanong yan? Ramdam ko naman yun Na ang tingin niyo kasi maaga kayo nagkaanak. 18 years old pa lang kayo nung dumating ako sa buhay niyo. Nangyari nang nabuntis kayo kaya nung nandyan na ako, tiniis niyo na lang. Napilitan lang kayo. Natanggapin ako. Pero iba naman talaga yung gusto niyo para sa sarili niyo noon, 'di ba, Ma? Kung may pagkakataon na mabago niyo yung nakaraan niyo, pipiliin yung wala ako sa buhay niyo. Kasi hindi sana mahirap yung buhay niyo kung wala ako. Nagawa niyo pa sana yung mga gusto niyo. Natupad sana yung mga pinapangarap niyo. Marami kayong pangarap pero hindi ako kasama doon. Sorry, anak. Hindi ko kakayanin kung totoo nga yung hinala kung hindi ako mahalaga sa inyo. Ginawa ko lahat para mapasaya kayo. Pero kahit ano palang gawin ko, kulang pa rin. Kasi ako mismo yung problema nyo Sorry, Ma. Sorry talaga kung nahirapan kayo dahil naging anak nyo ko. Kung pwede kong piliin na hindi dumating sa buhay nyo, gagawin ko yon para sa inyo. Mas pipiliin ko yung mawala kaysa mahirapan kayo. Kasi mahal ko kayo sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo. Papadudot nagulantang ako sa pagbahagi ni Christine ng kanyang nararamdaman. Nakonsensya ako sa mga sinabi niya dahil may katotohanan ito. Noong humirap ang buhay naming mag-ina ay maraming beses kong naisip na mas maginhawa sana kapag wala akong anak. Subalit hindi dahil naisip ko ito ay ginusto ko na itong mangyari. Hindi ko lamang lubos na naiwasang maipakita ang aking panandaliang saloobin. Alam kong hindi nararapat na maramdaman ni Christine ang aking sama ng loob sa obligasyon ko sa kanya. Nagkaroon ng depresyon si Christine nang dahil dito, Papadudot. Paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili kung kailan nagsimula ang depresyon ni Christine. Ang alaalang nangibabaw sa isipan ko ay yung maliit pa siya at nagpasama sa akin ng isang araw ngunit malamig ko siyang tinanggihan. Isang araw lamang ang hiniling niya pero hindi ko pa ito ibinigay sa kanya. Tinalikuran ko siya habang siya ay nagmamakaawang huwag siyang iwanan. Tumatak sa musmus niyang isipan na hindi siya mahalaga para sa akin. Papadudot nang naintindihan ko ang kinalabasan ng ginawa ko ay lubos akong nagsisi. Kung pinahalagahan ko lamang ang paghangad ng anak ko na pagtuunan ko siya, lumaki sana si Christine na buo ang kanyang puso. Hindi sana siya nagkaroon ng malaking buwang sa damdamin niya. Matindi ang naging emosyonal na pananakit nito kay Christine. At pinaaabot ko pa ito ng ilang dekada. Ang malala pa dito ay nangyari na ang lahat at alam kong hindi ko na kailanman mababago pa ang nakaraan, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sumigaw ang aking konsensya na malaking pagkakamali ang nagawa ko kay Christine. Hindi ko man tanggap noong una ang naging kalagayan namin ay mahal ko pa rin ang anak ko, Papadudot. Hindi ko sinadya o ginusto na masaktan siya.
Ayaw ko nang maramdaman niyang hindi siya mahalaga para sa akin. Ngunit hindi ko alam ang gagawin gayong nangyari na ang lahat. Noong araw na nag-usap kami ay walang tigil ang pagbuhos ng aking luha. Kahit hanggang sa pag-uwi ko sa aking bahay, pinagnilayan ko ang mga sinabi ni Christine. Kung mas gugustuhin ko nga ba na hindi na lamang sana siya dumating sa akin, Papa Dudut. Alam ko ngayon na hindi ko pipiliin yung wala si Christine sa buhay ko. Pipiliin ko pa rin na magkasama kami kahit gaano ito kahirap. Pipiliin kong hindi ko kailanman na ipakita na naging pabigat siya sa buhay ko. Higit sa lahat ay hindi ko man nagawa noon ay pipiliin ko nang pasayahin siya. Upang pakalmahin ang aking emosyon ay huminga na lamang ako ng malalim. Mataimtim kong binalikan sa aking isipan ang nakaraan. Inilarawan ko dito ang mga ninanais kong mangyari kung maibabalik ang panahon. Nagsimulang maglaro sa isipan ko ang mga nagawa ko sana at ang mga karugtong pang naranasan sana namin. Lumalim ang pagmuni ko hanggang sa ito'y naging madetalyadong katang-isip. Nadagdagan at nadagdagan pa ito ng eksena sa loob ng aking imahinasyon. Kahit nasa isipan ko lamang sila ay paunti-unti nitong binawasan ang bigat sa loob ko. Pumikit ako at tumuloy sa aking imahinasyon ng nakaraan kung saan ay magkasama kami ni Christine noong siya'y maliit pa. Papa Dudut, binalikan ko ito ang araw na nagpupumilit si Christine na samahan ko siya. Dito lang kayo ngayon sa bahay ha? Aalis na ako. Mama, gusto ko po kayong makasama. Hindi pwede, may pasok pa ako. Samahan niyo po ako ngayon, sige na po. Gusto mo ba talaga makasama si Mama ngayon? Eh alam mong may trabaho pa ako. Lagi na lang po kayong wala dito sa bahay. Pag day off niyo po, puro tulog naman kayo. Miss na miss ko po kayong makasama, Mama. Kaso kailangan ko magtrabaho. Para rin naman sa'yo itong ginagawa ko eh. Eh kailan po ba tayo magsasama ulit? Kailan ko po kayo makakasama? Sige na naman po ma, kahit ngayong araw lang po. Dito lang po kayo. Promise ngayon lang po. Alam mo namang hindi kita matitiis, kaya pagbibigyan kita sa hinihiling mo. Talaga po? Sasamahan niyo po ako? Pero ngayong araw lang ha, ngayon lang kita mapagbibigyan. Sige po ma, ngayon lang po, promise po. Siyempre, para sa'yo gagawin ko ang lahat. Wow, makakasama ko po kayo. Anong gusto mong gawin ngayong araw anak? Kahit ano po ma, basta po kasama ko po kayo. Paano yan eh, ganyan din yung gusto ko. Pwede nating gawin ng kahit ano basta magkasama tayo. Sa'yo tong isang araw at matutupad mo yung lahat na magpapasaya sa'yo. Ano nga po kaya? Ang dami po natin pwedeng gawin, Mama. Piliin mo yung pinakagusto mo. Pwede po ba tayong lumabas? Oo naman. Saan mo gustong pumunta? Gusto ko po maglaro sa perya. Sa perya? Opo, punta po tayo. Mag-enjoy po tayo doon, Ma. Tapos, anong gagawin natin doon? Ano po, gusto ko pong subukan yung mga palaro doon. Meron doon po yung hinahagis yung bola tapos magsushoot po doon sa mga butas. Gusto mo yon? Opo, isushoot po lahat ng mga bola doon. Iba-iba po yung kulay ng mga butas para po sa iba't ibang premyo. Kayang-kaya mo yun, nak. At saka po, gusto ko rin po sumakay doon sa kabayo. Yung pong umiikot, yung may tumutunog na magandang music habang umiikot po. Yung merry-go-round. Opo. Sakay po tayo dun, Ma. Dapat po magkasama po tayo, Pwede rin. Tapos syempre po, hindi po kumpleto yung araw pag wala pong matamis. Ay, alam ko na yung sinasabi mo. Sige nga po, ano po yung sinasabi ko? Eh di yung paborito mong pagkain, ice cream. Kilala niyo po talaga ako, Mano. Alam niyo po kung ano yung gusto ko. Maaraw pa naman ngayon, bagay nga sa mainit na panahon. Sige,
Kakain din tayo ng ice cream. Yung mango flavor po, Ma. Masarap po yun. Meron ka pang gustong gawin? Hindi magpapahinga na. Oo nga naman. Kailangan din natin magpahinga. Sige na, Ma. Sa perya na po tayo. O sige, Talaga po? pupunta tayo sa perya! Yay! Ang saya ko! Tara na! Wait lang po, Ma. Hindi pa po kayo kumakain ng almusal. Ay, oo nga pala. Ayaw mo magutom si Mama. Ang sweet naman ng anak ko. Siyempre po, love ko po kayo eh. Sobrang love din kita, anak. Magpalakas po tayo at kumain po muna, Ma. Para po marami tayong magawa ngayong araw na to. Papadudot sa imagination ko ay ginawa namin ang lahat ng gusto ni Christine. Pinuno ko ito ng makukulay na detalye. Nagsimula ito sa bahay, nagalmusal kami at masaya daw siya dahil muli niya akong nakasama sa hapagkainan. Ibinakita niya sa akin ang iniligpit niyang lalagyan ng mga laruan at sinabi ko na sobrang proud ako sa kanya. Binigyan ko ng day off ang yaya ni Christine at tumuloy kaming mag-ina pagpunta sa perya. Noong nasa perya na kami ay sinubukan namin ang mga palaro doon. Tinupad namin yung mga bidalak na gawin ni Christine. Marami pa kaming naranasan sa imagination ko. Naramdaman ko ang lahat ng ito mula sa simoy ng hangin hanggang sa himig ng merry-go-round, pati ang lamig ng sorbetes na tinikman namin. Nakita kong puno ng ligaya ang anak ko. Pagsapit ng gabi ay bumalik kami sa bahay upang magpahinga. Sinamahan ko siya sa higaan upang siya ay patulugin na. Nagpasalamat siya sa akin dahil sobrang saya daw ng naging araw niya. Nagyakapan kami, bagay na sa imahinasyon ko lamang muling nagawa sa kanya. Nagsabi ako sa kanya ng I love you at bumigkas ng salitang yakap-ulap. Ibig kong sabihin dito ay yakap na kasing lambot ng ulap. Kusa lamang na lumabas itong salita sa bibig ko. Hinele ko si Christine hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Nang nakontento na ako sa aking pag-i-imagine ay paunti-unti kong minulat ang aking mga mata at bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan. Tinapos ko na ang paglarawan sa aking isipan at nakapaloob sa aking imahinasyon ang ginusto kong maranasan ni Christine at ito ay ang lubos kong pagmamahal. Kahit nasa katang-isip ko lamang ang eksena, gumaan ang pakiramdam ko na parang totoo itong nangyari, Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin ang aking pag-iyak ngunit hindi na dahil sa panghihinayang. Pilit kong pinanatili sa puso ko ang pag-asang hindi pa huli ang lahat. Buhay pa kami ni Christine at marami pang araw na pwede kaming magkasama. Marami pang pagkakataon para maramdaman namin ang aming pagiging magkapamilya. Papa Dudut, hindi ko man naiparanas kay Christine ang masayang kabataan ay maibibigay ko pa sa kanya ang maliligayang karanasan simula ng araw na yon. Lumipas ang ilang araw na iniisip ko kung paano maaayos ang pagsasama naming mag-ina. Nang tinawagan ako ni Christine sa telepono, nalaman kong hindi lang ako ang nakakaramdam ng paghilom ng damdamin kundi maging siya, Papa Dudut. Hello? Mama? Christine, kumusta ka na? Okay naman ho ako. Pakiramdam ko medyo umayos na ako. Ay, mabuti kung ganon. Ano nangyari sa'yo nito mga nakaraang araw? Ayun, puro tulog lang yung ginawa ko. Pagkagising, puro naman iyak.
Halos naubos ko na nga yung tissue sa bahay sa kasising ako eh. Alam niyo ma, ang himbing ng tulog ko nung nakaraan, may napanaginipan ako maganda nung gabing yon. Kaya lang, hindi ko naman makwento sa inyo kasi hindi ko na rin matandaan eh. Pero sure ako na napanaginipan ko yun nung araw na dumalaw kayo. Talaga? Pagkagising ko nung kinabukasan, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pinagluto ako ni Ben noon tsaka sabay kami nag-almusal. Tapos sinabi pa niya na natutuwa daw siya kasi ginaganahan na raw ulit akong kumain. Nag-aalala nga raw kasi siya kasi baka pumayat ako lalo eh. Kontento na raw siya sa kaseksihan ko. Huwag ko na raw itodo pa. Buti nakakakain ka na. Akalain mo yun, ma? Tulog lang palang kailangan ko para gumaan yung pakiramdam ko. Buti nakakapagbiro ka na rin. Siguro natatanggap ko na lang ang lahat, ma. Ginusto ko na maging close tayo nung bata pa ako. Pero wala naman ako magagawa nun kung nakadepende sa iyo yung paghahanap buhay. Na-realize ko na kaya mo ginawa yon para hindi ako mahirapan. Ikaw yung nagpakahirap para mabigyan ako ng mas magandang buhay. Christine, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo. Bakit naman, ma? Kasi naiparamdam ko sa'yo nung minsan na hindi kita pinahahalagahan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ko kung minsan nagdadalawang isip ako sa presensya mo sa buhay ko. Mahalaga ka sa akin. Kung uulitin ko man ang nakaraan, pipiliin ko pa rin harapin yung anumang hirap basta't para sa ikabubuti mo. Ma, okay na yon. Napapressure ka rin kasi dati eh. Kahit malamig kang makitungo minsan, alam ko namang mahal mo talaga ako. Sorry naranasan mo pa yung katarayan ko. Sorry ma, naranasan mo rin yung pagiging moody ko. Naisip ko na kinailangan ko maintindihan yung side mo. Wala ka rin namang choice nun, kundi isang tabi muna ako eh. Dahil hindi mo naman ako masusubaybayan, pinaalagaan mo ako sa ibang tao para siguraduhin hindi ako mapapabayaan. Alam ko nang para sa akin din talaga yun, ma, yung ginawa mo mga desisyon na yun. Hindi biro yung pinagdaanan mo para sa kapakanan ko. Ibig sabihin lang nun, talagang mahalaga ako para sa'yo. Sobra pa sa sobra, nak. Hindi mo naging perfect yung nakaraan natin, ma. Ang mahalaga, ginawa mo yung best mo para sa akin. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa iyo, ma. Salamat, nak, sa pag-iintindi mo sa sitwasyon natin. Nag-decide na rin pala po ako. Na ano? Na aalagaan ko na po yung sarili ko. Aba, dapat talagang alagaan mo yung sarili mo. Sige na po. Concern na po talaga kayo sa akin. Ay, nga pala ma, lalabas po ako mamaya para bilhin yung mga kailangan. Tapos maglilinis din kami ni Ben ng bahay. Nakita niyo naman na sobrang kalat dito sa amin. Masaya talaga ako marinig yan. Ginaganahan ka na rin kumilos. Alam ko po kasi na mahal niyo ako ni Ben. Matanong nga pala kita. Ano po yun, ma? Pwede ba kitang dalawin minsan para makasama ka? Ma naman, tinatanong pa ba yan? Siyempre! Welcome na welcome po kayo sa amin. Namimiss ko na nga po kayo makasama ulit eh. Kaso ngayon na ba kayo dadalaw? As in ngayon na? Nako, pwede po kayong pagkatapos na lang namin maglinis ng bahay, ma? Nakakaya po kasi sa inyo eh. Sige, abangan ko yan. Namimiss ko na yung kakulitan mo eh. Oo nga. Kaya magkita na tayo kapag pwede ka na. O siya, mag-aasikaso na rin ako. Ipagpatuloy mo lang yan, ha, Christine? Okay, ma. Bye-bye po. Love you, ma. Yakap ulap. Yakap ulap? Teka, saan galing yung salitang yan? Ewan ko ba, ma? Bigla na lang lumabas sa bibig ko eh. Yakap na kasing lambot ng ulap yung ibig kong sabihin doon, ma. Pinagsama ko lang yung dalawang salita. Nakakatuwang sabihin yun, di ba, ma? Nakakatuwa nga. Love you din, anak. Yakap ulap. Sa tanang buhay ko ay hindi ko maalalang ginamit namin ni Christine kailanman ang inimbento naming salita. Nakapagtataka, Papa Dudut. Nasa katahang isip ko lamang dapat itong salitang ito. Kaya paano ito nalaman ni Christine?
na puno tuloy ng mga katanungan ang isip ko. Hindi kaya naramdaman ni Christine ang naging katang-isip ko? Ito kaya ang nabanggit niyang magandang panaginip niya? Nakarating kaya sa kanya ang pagmamahal na nais kong ibigay sa kanya? Maaring hindi ko na masagot ang mga tanong na ito, Papa Dudut. Ang alam ko lang noon ay isang himala na bumuti ang pakiramdam ni Christine. Bumalik ang kanyang sigla at eto naman ang pinakamahalaga. Magmula noon ay hindi ko na pinalalagpas tuwing may pagkakataon na magkita kami ni Christine. Pinaglaanan ko siya ng oras palagi at pinagsikapang bumawi sa kanya. Nadiskubre kong matagal na rin itong hinahangad ng anak ko, kaya mabilis na nagkalapit ang loob naming mag-ina. Papa Dudut, walang katumbas ang ligaya ko na nakikita kong muli ang kislap sa mga mata ni Christine. Sa wakas ay nararamdaman na niyang kabilang siya sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Sa katagalan ay lumikha si Christine ng magandang buhay para sa sarili niya at sa pamilya nilang mag-asawa. Ngayon ay may sarili siyang negosyo at malakas ang kanyang loob sa marami niyang hangarin sa buhay. Higit sa lahat ay masaya siya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Naway ang aming karanasan ay nakapagbahagi sa inyo ng tuwa at pag-asa. Thank you sa inyong lahat sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kelly. Mas masarap daw ang burger kung may palaman na keso. Senyales din daw yon na mas nakakaangat ka na sa buhay mo kumpara noon. Ikaw, kabarangay, anong paborito mong pagkain na hindi mo nagagawang bilhin noon? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan habang binabasa ninyo ang sulat ko na ito. Art na lamang po pala ang itawag ninyo sa akin. Hindi ko po tunay na pangalan dahil marami akong kaibigan at kakilala na nakikinig sa inyo sa araw-araw. At sigurado ako na makikilala nila ako sa oras na marinig nila itong kwento na ibabahagi ko ngayong tanghali. 39 years old na ako at nagtatrabaho sa isang financing company dito sa Makati. Ang sabi nila ay maswerte ka raw kapag nagkaroon ka ng isang tao sa buhay mo na hindi mo man kadugo pero parang parte na rin ng pamilya mo. Yung taong laging nandyan para sa'yo. Yung tao na hindi ka iiwanan, lalo na sa oras na nahihirapan ka sa lahat ng bagay. Lalo na sa sarili mo. Yung tao na masasabi mong nakatadhanang makilala mo at maging parte ng buhay mo. At masasabi ko na nakilala ko siya noon. Si Divine ang best friend o BFF ko, Papa Dudut. Ano BFF? Anong masasabi mo dyan sa binabasa mong love letter na ginawa ko para sa nililigawan mong si Mela? Ayos naman. Nakornihan ka ba? Masyado bang malalim yung mga salitang ginamit ko dyan sa sulat? O nakukulangan ka sa sweetness ng pagkakasulat ko dyan? Sa totoo lang, maganda naman yung pagkakagawa mo sa love letter na to. Talaga? Bakit parang iba yung reaksyon ng mukha mo sa sinasabi mo ngayon? Naisip ko lang kasi kung uso pa ba talaga yung mga love letter ngayon? Uy, oo naman. Huwag mong minamaliit mga love letter na ganyan. Para sa amin kasing mga babae, pakiramdam namin espesyal kami kapag nakakatanggap kami ng love letter. Bakit naman? Kasi hindi madaling gumawa ng love letter. Bago ka makatapos ng isang sulat, ilang minuto o oras din ang kailangan mong ilaan sa paggawa. Kaya alam namin na bawat love letter na matatanggap namin, ginawa yun ng may effort at pagmamahal nung nagbigay sa amin. Ay, sana ganyan din mag-isip si Melay, kagaya mo. Uy, feeling ko naman oo. Paano mo naman nasabi yan?
Close na kaming dalawa, di ba? Napansin ko nga na madalas na kayong magkasabay kumain sa kantin. Oo, at madalas rin na ikaw ang topic naming dalawa. Talaga? Naghihinala na ba siya na hindi ako yung gumagawa ng mga love letter na binibigay ko sa kanya? Walang ganun, BFF. Masyado kang praning. Anong madalas yung pinagkukwentuhan tungkol sa akin? Tungkol sa panliligaw na ginagawa mo sa kanya. At kung sa tingin ko raw ba, seryoso ka talaga sa kanya. Ano namang sabi mo? Ang sabi ko, hindi. Kasi may iba ka pang nililigawan dito sa school natin. Sinabi mo talaga yun? Hoy, kalma! Siyempre hindi yun ang sinabi ko sa kanya, no? Grabe. Akala ko talaga siniraan mo na ako kay Mela. Hindi ko magagawa yun kasi best friend kita. At ang palagi ko talagang sinasabi sa kanya, kung gaano siya kaswerte na siya yung nililigawan mo. Kasi sigurado ako na seryoso ka sa kanya at mahal na mahal mo siya. We, sinabi mo talaga yun? Oo nga, parang wala kang bilib sa akin. Hindi naman sa ganon, ano naman sagot ni Mela nung sinabi mo yun? Wala eh. Wala? As in wala? Oo, namula na lang yung mukha niya tapos napangiti na lang siya. Halatang nagpipigil ng kiligang bruha. Sa tingin mo, kinilig talaga siya? 100% na sigurado ako. Minsan nga nakita ko siya na binabasa yung love letter na binigay mo sa kanya eh. Abot tenga yung ngiti niya ng oras na yon. Kaya sinasabi ko sa'yo, BFF, malaki ang pag-asa mo dyan kay Mela. Nagpapakipot lang yan pero sasagutin ka rin niya. Ay, sana nga. Sana hindi niya ako basti din kasi ang lalim na rin talaga ng pagmamahal ko para sa kanya eh. Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Ay, may pagkain nga pala ako dito sa bag, muntik ko pang makalimutan. Eto oh. Uy, wow, burger! Oo, at hindi lang yan basta burger ha. Cheeseburger yan. Nabili ko kanina kasi may extra pa sa allowance ko. Thank you ah. Kapag sinagot na ako ni Mela, ako naman palagi ang manlilibre ng cheeseburger sa'yo. Matagal na kaming magkaibigan ni Divine Papadudut. Magkaklase kami mula second year high school nang mapunta ako sa highest section hanggang 4th year. Kaming dalawa yung madalas na naglalaban sa top 1 sa klase pero hindi namin tinuring na kalaban ang isa't isa. Dahil palagi kaming nagtutulungan pagdating sa mga subject na nahihirapan ang isa sa amin. Hindi kami nagkokopyahan pero madalas kaming magkasama kapag nagre-review sa canteen, classroom o library. Magka-share din kami sa mga baon namin kasi pareho kaming galing sa simpleng pamilya na madalas na nagtitipid ng mga gastusin sa bahay. Mas naging close kami noong nasa huling taon namin sa high school. Kung saan ay halos dikit talaga palagi ang mga grades namin. Hanggang sa makuha ni Divine ang pagiging valedictorian at ako naman ang naging salutatorian. Natuwa ako para sa kanya kasi alam ko na deserve niya yon dahil pinaghirapan niya lahat ng mga review na ginawa namin. Mabuti na lamang at nang mag-college kami, sa parehong university kami nag-aral. Kaya naman nagpatuloy ang friendship naming dalawa. Dahil mahusay siyang magsulat, siyang gumagawa ng love letter para sa nililigawan ko noon na si Mela. At nang sagutin ako ni Mela ay sobrang natuwa talaga ako. Kaya nag-celebrate kaming dalawa at nilibre ko siya ng paborito naming cheeseburger. Tumagal palalo ang friendship namin ng BFF ko. Pati na rin ang relasyon namin noon ng girlfriend ko. Hanggang sa huling taon namin sa college, Papadudut. Congrats ha! Congrats din sa'yo, Art. Sa wakas, mga college graduate na rin tayo. Oo nga eh. May gagawin ka ba mamaya? Iimbitahan sana kitang pumunta sa bahay kasi may celebration kami dun. May celebration din kami sa bahay namin eh. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko na halos lahat naman pala tayo may kanya-kanyang celebration. Pasensya ka na. Ayos lang.
itutuloy mo pa rin ba na mag-apply dun sa kumpanya na napagkwentuhan natin dati? Anong kumpanya yon? Yung advertising company sa Taguig? Hindi na ako tutuloy doon. Bakit naman? Nagbago na kasi yung mga plano ko. May nakita ka bang mas magandang kumpanya na balak mong applyan? Wala naman. Ay teka, ano palang ibig mong sabihin dun sa sinabi mong nagbago yung mga plano mo? Pupunta na kasi ako ng Canada sa susunod na buwan. Doon na rin ako maghahanap ng trabaho. Tutuloy ka sa Canada? Oo. Gusto ko na rin kasing makasama ulit yung mga kapatid at magulang ko na nandun. Pero magiging okay naman tayong dalawa, di ba? Sorry. Bakit ka nagsusorry? Para saan? Ayoko sanang sirain yung moment na to pero alam ko na hindi ko rin dapat to na patagalin pa. Mela, ano bang ibig mong sabihin? Ayoko maging unfair sa'yo kaya tinatapos ko na yung relasyon nating dalawa ngayon. Teka, hindi kita maintindihan. Bakit? Bakit kailangan mong tapusin kung ano yung meron tayong dalawa? Dahil dun din naman tayo pupunta, di ba? Sa oras na mag-LDR tayo, mauuwi lang din tayo sa hiwalayan. Kaya habang maaga pa, mas mabuting maghiwalay na tayo kaysa masayang ang oras natin. Pero hindi ba natin pwedeng subukan? Subukan muna natin. Ayoko na nga masayang pa ang oras natin. Mela, walang masasayang dahil mahal natin ang isa't isa. Hindi tayo kagaya ng iba na bibitiw kaagad dahil hindi naman sapat yung pagmamahal na nararamdaman nila. Iba tayo sa kanila, diba? Naniniwala ako na kakayanin natin magpatuloy. Kaya natin ipagpatuloy itong relasyon natin kahit magkalayo tayong dalawa. Art, sorry talaga pero alam ko kasi sa sarili ko na hindi ko kakayaning tumagal sa isang LDR. Maniwala ka, hindi rin naman madali sa akin to pero alam ko na ito yung kailangan nating gawin. Hindi man lang ba talaga natin susubukan? I'm sorry. Buo na talaga ang desisyon ko. Ay, kailangan ko na ring umuwi. Congratulations ulit sa'yo And I'm sorry. Alis na ako. Ay. Uy, BFF! Congrats sa atin! Sa wakas nakalaya na rin tayo sa pagiging estudyante. Uy, BFF! Okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Para kasing ang tahimik mo. Ano nga palang pinag-usapan niyo ni Mela bago siya umalis? Kanina ko pa gustong lumapit sa inyo pero parang ang seryoso niyo masyado. Uy, BFF! Umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Hindi raw. Pero namumula na yung mga mata mo. Ano ba nangyari? Ay, nakipaghiwalay na kasi sa akin si Mela eh. Ano? Bakit daw? Matutuloy na raw kasi yung pagpunta niya ng Canada. Nandun kasi yung pamilya niya di ba? Oh, tapos? Pwede naman kayong magtawagan o video call habang magkalayo kayong dalawa. Marami ng paraan para hindi niyo mamiss ang isa't isa kahit nasa Canada pa siya. Ayaw ni Mela ng LDR. Iniisip niya na maghihiwalay din naman kami. Kaya tinapos niya na yung relasyon namin hanggat maaga. Ang babaw naman niya mag-isip. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon yung relasyon niyo. Pinakiusapan ko rin siya kanina nasubukan namin na mag-LDR pero ayaw niya talaga Ayaw niya raw na magsayang kami ng oras. Masyado namang mahina ang loob ni Mela para bitawang ka kagad. Hayaan mo na. Wala naman ako magagawa kasi nakapagdesisyon na siya. Ay nako, wag mong hayaan na tuluyang masira ang araw mo. Marami pang ibang babae dyan at tutulungan pa kitang maghanap ng kapalit ni Mela. Ikaw talaga. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Pero alam mo, tama ka. Hindi ko dapat hayaan na masyadong maapektuhan yung sarili ko. Tara na lang sa bahay namin. Kumain tayo dun. Nagluto si mama ng mga paborito kong pagkain. Hinihintay ko talaga sabihin mo yan Tara na, BFF! Papa Dudut, masasabi ko na first love ko talaga si Mela. Noong nasa high school kasi ako ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang mag-focus lamang sa pag-aaral. Hindi naman ako nerd pero sadyang wala ding babae na nakakuha ng atensyon ko noon. Nang mag-college ako at makilala ko si Mela noong sport festival namin sa university ay doon ko unang naramdaman yung tinatawag na love at first sight. Simple lang si Mela pero malakas ang dating niya.
Matangkad siya, Papa Dudut, morena ang kulay ng kanyang kutis at mahaba ang buhok niya. Dahil first time kong manligaw noon ay nagpatulong talaga ako sa BFF ko, si Divine. Siya ang palaging tagagawa ko ng love letter at naging tulay din para maging close kami ni Mela. Magkaklase kasi sila sa isang minor subject at nakipaglapit din talaga sa kanya si Divine para mailakad ako. Nang maging kami ni Mela at inamin ko sa kanya na si Divine talaga ang gumagawa ng mga love letter na ibinibigay ko, hindi siya naggalit sa akin, Papa Dudut. Wala nga rin kami halos pinag-awayan noon at palaging masayang ala-ala lamang ang meron kami. Ayun nga lang, yung inaasahan kong pang forever ay nakatadhana palang matapos kaagad noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aaminin ko na hindi naging madali para sa akin ang umusad noon kahit lalaki ako. Emotional at sentimental kasi akong tao. Dahil unang karanasan ko sa relasyon ay nag-invest talaga ako ng malalim na pagmamahal. Kahit na sabihing medyo mga bata pa kami noon ay sigurado na ako kaagad na si Mela ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kasama na siya sa mga plano ko para sa future pero ang hindi ko alam ay hindi na pala ako kasama sa mga plano niya noon. Mabuti na lamang din at palagi nandyan ang best friend kong si Divine para sa akin. Ginawa niyang lahat para kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko dahil sa paghihiwalay namin ni Mela. Pinupuntahan niya ako sa bahay, dinadalhan ng pagkain at sinasama sa kung saan saang lugar kagaya ng parke, food court sa mall at paborito naming kainan ng mura pero may masarap na cheeseburger. Para maaliw lang ako at makalimutan kong saglit si Mela. Pagkatapos ng isang buwan, nag-apply na kami ni Divine sa iba't ibang kumpanya. Kaagad kaming natanggap pero sa magkaibang kumpanya. Ganon pa man ay hindi naputol ang komunikasyon at pagkakaibigan namin. Hanggang sa hindi ko napansin na 5 taon na rin pala ang lumipas. Mula nang makapagtapos kami sa kolehiyo, Papa Dudut. Congrats ha! Nag-promote ka sa trabaho, grabe. Ibang level ka na talaga. Uy, makaibang level ka naman dyan. Totoo naman. Kasi mula nung lumipat ka sa bago mong trabaho, 3 beses ka na agad na po-promote. Sa loob lang ng 1 taon yun ha. Ibang klase. Pinaghirapan ko rin naman lahat yun. Alam kong pinaghirapan mo lahat yun. Witness ako sa mga effort na binigay mo sa trabaho. Ako kaya madalas driver mo pa uwi kapag sobrang late ka na natatapos sa mga trabaho mo. Oh, bakit parang nanunumbat ka na yata, BFF? Uy, hindi no. Tuwang-tuwa nga ako kahit na 2 oras ako naghihintay sa parking. Kasi 2 oras ka naka-overtime. Grabe ka sa akin. Minsan naman, sinasabi ko na mauna ka nang umuwi Hindi mo na ako kailangang hintayin kasi magtatagal pa ako sa opisina. Ikaw lang yung makulit na sinasabing hihintayin ako sa parking lot para maihatid ako pa uwi. Ayoko kasing tumambay sa loob ng mall kaya doon na lang ako naghihintay. Kapag alam ko rin kasi na sobrang malilate ka ng labas sa opisina nyo, hindi rin ako matahimik sa bahay. Dami kaya masasamang tao sa paligid sa panahon ngayon. Masyado ka namang concerned sa akin. Siyempre, kailangan ko maging concerned sa'yo kasi nakakalibre ako ng masarap na dinner kagaya ngayon. Ngayon lang to kasi nga gusto ko nang may makakasama na mag-celebrate sa promotion ko. Mag-boyfriend ka na kasi para hindi mo na ako palaging nililibre. BFF, kapag nagka-boyfriend na ako, sisiguraduhin ko na ako naman yung palagi niyang ililibre. Ayos, parang nagpaparinig ka dyan. Nililibre naman kita. Mas malakas ka lang kumain sa akin kaya mas gusto mo na ikaw madalas ang nagbabayad kapag kumakain tayo sa labas. Nagda-diet na nga ako ngayon kasi ramdam ko na bumibigat na talaga ako. Hindi na rin kasya yung mga ibang damit ko sa akin. Hindi ka pa naman ganun kataba kaya hindi mo kailangan mag-diet.
Pero thank you ah. Dito pa talaga sa mamahaling restaurant mo ako nilibre ng dinner ngayon. Minsan lang naman kasi to. Saka wala rin naman ako ibang makakasama na mag-celebrate ng milestone ko na to. Parang pinalalabas mo na napipilitan ka lang nakasama ako ngayon ah. Medyo. Hoy, ang honest mo naman masyado. Siyempre joke lang yun. Pero BFF, ang bilis ng panahon no. Dati cheeseburger lang nabibili natin. Ilang araw pa natin pag-iipunan. Minsan nga umaabot pa ng ilang linggo kapag pareho tayong gipit. Oo, lalo na nung huling taon natin sa college. Ang daming gastos. Sobrang bihira tayo makakain ng cheeseburger nun. At kung makabili man tayo ng burger, minsan wala pang cheese kasi hindi pasok sa budget natin. Grabe talaga yung pagtitipid natin nun. Pero nakasurvive tayo, di ba? Kung dati cheeseburger lang ang madalas mong nililibre sa akin, ngayon dito na sa restaurant na mamahalin. Nakakatuwa nga BFF. Kasi parehong maayos na yung buhay natin ngayon. At pareho din nating nakita kung paano umangat ang isa't isa. Thank you kasi palagi kang nandyan para sa akin, BFF. Palagi mong pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-isa sa mundong to. BFF mo ako, kaya hindi ako mawawala sa tabi mo. Ganun din ako sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ako mawawala bilang BFF mo. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko sa friendship namin ni Divine. Pareho kasi kaming solong anak kaya pareho naming tinuring na parang kapatid na ang isa't isa. Hindi naman kasi lahat ng oras ay palagi kaming masaya ni Divine. May mga oras noon na talagang sinusubok ng panahon ang katatagan namin. Lalo na noong natanggal ako sa trabaho para sa kasalanan na hindi ko ginawa. Tapos yung pagkamatay ng lola ni Divine na tangi niyang kasama sa bahay dahil ulina na siya sa mga magulang. Yung mga panahon na parang kaming binagsaka ng mga pagsubok. Dinamayan namin ang isa't isa, Papa Dudut. Pinaramdam namin na palaging may dahilan ang lahat ng nangyayari sa buhay namin, na palaging may dahilan para bumangon kami at magpakatatag. At kung magkasama man kami sa mga downtime namin, hindi pwedeng hindi kami magkasama sa mga oras na umaangat na pareho ang buhay ng bawat isa. Saksi si Divine kung paano ko ginapang ang bagong trabaho ko. At saksi ako sa kung paano nagsumikap si Divine para sa sarili niya. Tahimik naman ang buhay ko noon at masasabi ko na kontento ako kung ano ang meron ako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nasiraan ang kotse ko pero nagawa ko pang dalhin yon sa talyer. Nakakita ko ng isang coffee shop na pwedeng tambayan habang hinihintay na maayos ang kotse ko. At sa loob ng coffee shop na yon ay isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Dahilan para hindi ko na mapigilan ang sarili ko na lapitan siya, Papa Dudut. Mela? Art? Sabi na ikaw yan eh. Kumusta ka na? Okay naman ako, ikaw? Ayos lang din ako. Okay lang ba kung maupo ko dito? O baka makaistorbo ako sa date mo? Wala akong date. Sige lang, maupo ka lang dyan. Wala naman akong ibang kasama eh. Upo na ako ah. Kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas? Nung nakaraang buwan lang. Nagbabakasyon ka lang ba? Naku, hindi. Dito na ulit ako magsistay sa Pilipinas. Talaga? Oo. Bakit naman? Hindi kasi talaga ako masaya doon. Ang tagal din mag-grow ng career ko sa Canada. May mga oras na parang pakiramdam ko, naliligaw na ako at kailangan ko na ulit hanapin ang sarili ko. Alam mo yon? Nafe-feel ko na pinipilit ko na lang ang sarili ko na maging masaya habang nandun ako. Parang wala talaga sa Canada yung happiness ko. Partida nandun pa yung pamilya ko pero wala eh. Kaya nagdesisyon na ako na umuwi na lang dito sa Pilipinas. Nagbabaka sakali na nandito yung dahilan para sumaya ulit ako. Ano ba naman to? Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita, dinadramahan na agad kita. Pasensya ka na, Art. Ano ka ba? Okay lang. Di mo kailangan humingi ng pasensya.
Namiss ko nga yung mga ganitong moment eh. Alin? Yung pagdadrama ko? Hindi. Ikaw mismo yung namiss ko. Yung mga oras na magkasama tayo tsaka magkausap tayong dalawa. Ay nako Art, hindi ka pa rin nagbabago. Ang galing mo pa rin bumanat ng mga ganyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sino palang hinihintay mo dito? Boyfriend mo? Boyfriend agad? Natanong ko lang kasi baka bigla na lang may sumapak sa akin dito kaya maganda na sigurado. Para kung sakali, makailag ako, di ba? Walang mananapak sa'yo kasi wala naman akong boyfriend. May imi-meet dapat ako na client para dun sa binebenta kong condo unit. Tumawag at nagpa-reschedule siya nung nandito na ako. Kaya nagkape na lang ako kaysa masayang ang punta ko dito. Meant to be siguro na makancel yung meeting mo para makapag-usap tayong dalawa. Ang bilis mo talaga mag-isip ng mga banat, no? Mabilis lang talaga gumana yung utak ko kapag ikaw ang kausap ko. Pero hindi nga. Wala ka pa talagang boyfriend? Oo nga! Never din ako nagka-boyfriend mula nung maghiwalay tayong dalawa. Bakit hindi mo ulit subukan na makipagrelasyon? Sigurado naman ako na may nanligaw sa'yo nung nasa Canada ka. Meron naman pero hindi ko type eh. Parang hindi man lang sila pumantay sa level ng panliligaw at effort na ginawa mo para sa akin. Ako pa talaga yung naging batayan mo ha? Oo, kasi ikaw lang naman ang naging boyfriend ko. Ikaw ba? Sinong girlfriend mo ngayon? Wala akong girlfriend. Kagaya mo, never na rin akong pumasok sa relasyon pagkatapos natin maghiwalay. Wala kang girlfriend? Natsyempo lang na napadpad ka sa coffee shop na to? May problema kasi yung kotse ko kaya dinala ko muna sa talyer. Sakto, ito yung pinakamalapit na pwedeng tambayan kaya dito na ako dumiretso. Grabe naman yung coincidence na nangyari sa ating dalawa. Hindi coincidence to. Alam mo sa totoo lang, naniniwala ako na nakatakda talagang hindi sumipot yung client mo. Tsaka nakatakda rin na masira yung sasakyan ko. Kinailangan mangyari to para magkita ulit tayong dalawa. Para magkausap tayo ulit. Pwede. Pwedeng tama ka. Pero pwede ring hindi. Coincidence man o hindi, masaya ako na nakita kita ulit, Mela. Papadudot lahat talaga ng nangyayari sa buhay natin ay palaging may malalim na kahulugan at dahilan. Kagaya na lamang ng muli naming pagkikita ni Mela. Pagkatapos kasi ng paghihiwalay namin noon ay hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na muling magkausap. Hindi na rin kasi ako nagtangka pa na puntahan siya sa bahay nila bago siya umalis papunta sa Canada. Naisip ko kasi na ayoko rin naman siyang pilitin na piliin ako kesa sa buhay niya sa Canada. Alam ko na matagal na rin niyang pangarap na makasama ang mga magulang at kapatid niya na nandoon, papadudot. Hindi ko lang talaga inaasahan na mas maaga ang pag-alis niya. Isa pa ay siya rin naman ang pumili ng desisyon na tapusin na ang relasyon namin noon. Kahit pa gusto ko sanang subukan ang LDR sa relasyon namin, hindi siya or siya na ang unang bumitaw kaagad. Pero nang araw na muli kaming magkita, hindi ko itatanggi na may nararamdaman pa rin akong espesyal para kay Mela. Hanggang sa mga oras na yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagkatapos ng pagkikita namin ni Mela ay kaagad ko siyang hinanap sa Facebook at nag-send ako ng friend request. Nang gabi rin na yon ay inaccept niya kaagad ang friend request ko at nagsimula kami na muling mag-usap. Hindi ko na itatanggi na grabe ang kilig na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Para po akong bumalik ng college kami na hindi pa kami noong mga panahong hindi pa kami masyadong nag-uusap. Doon ko na na-realize na hindi talaga nawala ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Wala rin naman akong ibang babae na nagustuhan maliban sa kanya, kaya siguro na muli kaming magkita ay kaagad na bumalik ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Naging madalas din ang pag-uusap naming dalawa, papadudot, at halos araw-araw at gabi-gabi na kaming magka-video call.
Hindi kami nauubusan ng topic o mga kwento at palaging may tawanan at may moment din na nagkakaiyakan kami habang magka-video call. Napag-usapan kasi namin noon ang tungkol sa nakaraan namin. Kung paano nagsimula at nagtapos ang kwento naming dalawa. Wala po akong kasiguraduhan noon pero ramdam ko na gusto ko ulit sumugal sa magiging kwento namin ni Mela, Papa Dudut. Konti pa. Ayan. Mukhang okay na tong pwesto ng lamesa ni Divine dito sa kusina. BFF, tapos ka na ba dyan? Halika dito sa sala kasi dumating na yung in-order ko merienda natin. Sige, punta na ako dyan. Sakto, nagugutom na rin ako. Uy, ang dami mong pagkain na in-order. Madami ba? Oo, ayan, may burger, spaghetti, soft drinks, fries, tapos may ice cream pa. Early dinner na yata to, hindi merienda. Naku, iba pa yung dinner natin mamaya, syempre. Kasi marami pa tayong gagawin. Marami pa nga mga naiwang gamit sa labas eh. May lamesa pa dun, aparador, mga upuan at kung ano-ano pang mga malalaking gamit. At yung iba doon, iaakit mo pa sa second floor kaya maupo ka na dito sa sofa para makapagmerienda na tayo. Kakailanganin mong kumain dahil marami ka pang bubuhatin ng mga gamit. Ay, eto na nga, uupo na para makakain na rin ako nitong merienda. Siyempre, unahin ko muna tong favorite nating cheeseburger. Uy, BFF, thank you talaga kasi tinulungan mo akong maglipat ng ibang gamit dito sa bagong bahay ko. Wala naman akong choice. Hindi kasi nipot nung mga kinausap mo na dapat magpapasok ng mga gamit dito sa loob ng bahay. Buti nga malaki yung garahe nitong nakuha kong bahay eh. Ayos lang na itambak muna dun yung mga gamit na binaba mula sa truck. Ilan yung nagbaba ng mga gamit mo mula sa truck kanina? 2 lang sila eh, yung driver at yung kasama niyang lalaki. Sabi ko nga baka pwedeng ipasok na rin nila sa loob ng bahay yung mga gamit. Pero ayaw nila kahit magdagdag pa ako ng bayad. Hanggang pagbaba lang daw ng mga gamit yung usapan namin. Saka may susunod na hakot pa raw sila kaya kailangan na kagad nilang umalis. Buti nga nung tinawagan kita kanina nakasagot ka kagad eh. Tiyempo nga eh, kakauwi ko lang din nun sa bahay. Nagbasketball kami ng pinsan ko, dun sa court malapit lang sa amin. Dapat nga tatawagan ko na rin nun si Mela eh. Nauna ka lang tumawag sa akin. Hello, sorry BFF. Natawagan mo rin naman siya, di ba? Oo, natawagan ko naman pero saglit lang din. Kasi sinabi ko na kailangan ko nga pumunta dito sa'yo. Alam niya natutulungan kita magpasok ng mga gamit mo dito sa bagong bahay mo. Mukhang nangangamoy second chance na talaga tayo, BFF ah. Sana nga. Pero ayoko rin munang madaliin. Alam mo na, baka pareho lang kami masaktan eh. Tama yung ginagawa mo. Kung gusto mo talaga na bigyan ng second chance ang relasyon nyo, kailangan na makilala nyo uli ang isa't isa. Ilang taon din kayong hindi nagkita at nagkausap kaya marami nang nagbago sa inyong dalawa. Alam mo, napag-usapan namin yan nung minsan. Ang dami ko na rin kasing hindi alam tungkol sa kanya eh. Ganon din siya sa akin. Kaya nga gusto ko rin muna na pag-isipang mabuti kung liligawan ko siya ulit. Pero mahal mo pa rin naman siya, di ba? Hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Alam mo yun. Kaya nga siguro hindi ako nagkaroon ng oras para sa ibang babae kasi hindi siya nawala sa puso ko. BFF, medyo corny yun ah. Naku, corny ba? Pasensya ka na. Joke lang. Pero tama ka naman sa lahat ng sinabi mo. At kung ano man yung maging desisyon mo, susuportahan kita. Basta huwag kang mawawala sa birthday celebration ko ah. Baka sumakto pa kasi yun sa date nyo ni Mela eh, tapos ako yung hindi mo siputin. Hindi ako pwedeng mawala sa birthday mo. Dapat lang kasi ikaw lang bisita ko kaya bawal ka talagang umabsent. Promise, present ako sa magiging birthday celebration mo. Huwag kang mag-alala, darating at darating ako. Papa Dudut, hindi naging madali ang desisyon ni Divine na paglipat sa bagong bahay na kinuha niya para sa sarili niya. Pero gusto niya na rin kasing malayo sa lugar o mga bagay na nagpapalungkot sa kanya. Kasama na doon ang bahay ng namatay niyang lola. At dahil mag-isa na nga lang siya sa buhay, ako na lang halos ang tinuring niya na pamilya niya. Kasama sa lahat ng masasaya at malulungkot na sandali ng buhay niya.
kasama sa lahat ng mga espesyal na araw at oras para sa kanya. Masaya din si Divine nang malaman niyang muli kaming nagkakamabutihan ni Mela. Ang tagal niya raw na hinintay na muling magkita kung gaano kasaya ang mukha ko habang nagkukwento ako. Ang tagal niya raw hinintay na maging masaya ulit ako at boto pa rin daw siya kay Mela para sa akin kasi mabuting tao ito. Wala siyang kahit na anong nakikitang mali kung bigyan man namin ng pangalawang pagkakataon ng kwento naming dalawa. Doon ko naisip kung gaano talaga ako kaswerte na may isa akong BFF na kagaya ni Divine, Papa Dudut. Tagal naman ni Mela. Sabi niya kanina, malapit na siya dito sa restaurant. Uy, tumatawag si Divine. Hello? O BFF, kamusta? Nandiyan na si Mela? Wala pa nga eh. Akala ko kasama mo na siya kaya hindi na ako nag-expect na masasagot mo tawag ko. Ang tagal nga niya eh. Lalo tuloy akong kinakabahan. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi di ba ngayon ko na itatanong sa kanya kung okay lang ba naligawan ko siya? Bakit kasi kailangan mo pang itanong yan? Gawin mo na lang. Sigurado naman akong papayag din yang si Mela. Alam ko naman yun. Gusto ko lang din na marinig o maramdaman mula sa kanya kung meron ba akong pag-asa. Naku, kahit magpustahan pa tayo, sigurado ako na may pag-asa ka pa rin sa kanya, BFF. Kayo lang naman to masyadong pakipot eh. Alam niyo naman na gusto niyo pa rin ang isa't isa pero nagpapakiramdaman pa rin kayo. Kasi nga ayaw namin pareho na madali ng lahat sa aming dalawa. Oo, ilang beses ko nang narinig yan at sigurado ako na sa oras na magkabalikan na kayo, sa kasalan na ang diretsyo niyo ni Mela. Sana nga magdilang anghel ka. Isasama ko yan sa mga hihilingin ko mamaya para sa birthday ko. Uy, huwag kang mawawala ha. Dapat bago mag alas 12 nandito ka na sa bahay ko. Oo, hindi ako pwedeng mawala sa birthday sa lubong mo. Kung gusto mo, isama mo na rin si Mela mamaya. Ayos lang yun sa akin, BFF. Next time ko na lang isasama si Mela. Basta hintayin mo ako dyan. Pagkatapos namin mag-dinner, dyan na ako didiretso sa bahay mo. Asahan ko yan ha. Oo, promise. Oh, eto na si Mela. Papalapit na siya dito sa table ko. Tawagan kita ulit mamaya. Sige, good luck. Bye. Thank you. Bye. Art! Sorry, ngayon lang ako. Walang kaso yun. Upo ka na. Thank you. Sobrang traffic kasi. Akala ko malapit na ako pero napalayo pa pala. Gapang din dun sa dinaan ng shortcut ng driver ng TNVS ko eh. Alam mo, napapansin ko minsan pag di sinusunod ng driver yung map, mas lalong napapalayo no? Kaya siguro mas maganda sabihin na lang natin na sundin kung ano yung nasa mapa. Para pareho kayong hindi mainis sa biyahe, di ba? Sige, sa next date natin. Sino pala yung kausap mo kanina sa cellphone? Si Divine. Kinukumusta lang yung date natin ngayon. Aww, nakakatuwa talaga yung friendship nyo ni Divine. Sobrang tagal na, no? Oo nga eh. Nakakaumay na nga rin siya minsan kausap. Uy, grabe ka naman sa kanya. Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa mga love letter na ginawa niya noon, hindi mo ko mapapasagot. Biro lang yun. Pero alam mo, akala ko talaga magagalit ka sa akin nung nalaman mo na hindi talaga ako yung sumusulat ng mga love letter na binibigay ko sa'yo. Sa umpisa pa lang naman, alam ko nang sulat ka mayon ng babae. Tsaka at least, inamin mo sa akin kesa naman nalaman ko pa sa iba. Kaya ayos lang yun. Mabait din naman si Divine at close na rin kami noon. Mabait talaga yung BFF ko na yun. Minsan lang sobrang daldal kaya nakakaubos ng lakas. Oo, may pagkamadaldal nga siya. Naalala ko noon kapag magkasama kami, wala siyang ibang sinasabi kundi puro tungkol sa'yo. Palagi kanyang binibida sa mga kwento niya. Ay, bigla ko tuloy na miss ang BFF mo. Minsan, isasama ko siya kapag kumain tayo sa labas. Sige, gusto ko yan. Pero teka, ano nga pala yung gusto mong sabihin na binanggit mo sa chat kanina? Gusto mo umorder na muna tayo ng pagkain? Ang gusto ko, sabihin mo muna yung gusto mong sabihin. Bali Huwag kang kabahan. Sabihin mo na yan para maka-order na tayo ng pagkain natin.
Ay, sige sasabihin ko na. Ang totoo kasi gusto ko lang itanong kung okay lang ba na naligawan kita ulit. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sorry. Hindi ko lang mapigilang matawa kasi hindi mo naman kailangang itanong pa yan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Wala naman ako nakikitang problema kung liligawan mo ko. Baka nga hindi na kita pahirapan masyado eh. Talaga? Oo. Pero kailangan mo pa rin akong ligawan. At ipakita mo sa akin na seryoso ka pa rin sa nararamdaman mo para sa akin. Naku, kahit hindi mo sabihin, yan na yan ang gagawin ko. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Thank you sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin. At this time, mas patutunayan ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Tsaka kung gaano kalalim yung nararamdaman ko para sa'yo. Papadudot yon ang unang official date namin ni Mela. Napakadami naming napag-usapan ng gabi na yon. Binalikan ulit namin ang mga naging kwento naming dalawa. Yung mga pinagdaanan namin bilang college student, bilang magkarelasyon at bilang mga tao na pinili ang magkaibang landas. Sa dinner na yon pa lamang ay medyo napaluha na kami habang magkausap. Parehong nagpipigil na sobrang mapaiyak. Pareho rin kasi na hindi naging madali ang pinagdaanan namin bago kami muling nagkita. Pagkatapos naming kumain sa restaurant ay pumunta pa kami sa isang coffee shop. At doon ay nagpatuloy ng kwentuhan naming dalawa. Mas malalim na pag-uusap hanggang sa hindi namin namalaya ng oras. 2:00 na ng madaling araw nang maihatid ko siya sa bahay nila. At nag-drive na kaagad ako papunta sa apartment ni Divine. Hindi na siya sumasagot sa tawag ko at inisip ko na baka nakatulog na rin siya. Excited akong pumunta at magkwento sa kanya noon. Excited ako na sabihin na muling madurugtungan ang kwento naming dalawa ni Mela. Pero nagulat ako nang makarating ako sa apartment niya at makita na maraming tao sa labas at may mga sasakyan din ng pulis. Wala si Divine sa loob ng bahay pero nanlambot ang mga tuhod ko at hindi ko na napigilang maiyak nang malaman ko ang nangyari sa kanya. May narinig daw ang mga kapitbahay na malakas na sigaw na humihingi ng tulong mula sa bahay ni Divine. Nang pumunta sila doon ay nakita nilang duguan si Divine at kakatakas lang na magnanakaw na sumaksak sa kanya. Nahuli kaagad ang magnanakaw pero hindi na nagawa pang iligtas ang buhay ng kaibigan ko. Bago pa man siya makarating sa ospital sakay ng isang ambulansya ay tuloy na siyang binawian ng buhay. Sobra talaga akong nagsisisi noon at iniisip ko na kung hindi ako na late sa usapan namin, kung nasamahan ko siyang salubungin ng birthday niya, kung dumating lamang ako sa tamang oras ay buhay pa siguro siya hanggang sa ngayon. Mahigit 10 taon nang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Mag-asawa na kami ni Mela at may 2 ng anak. Kapag naaalala ko ang nangyari kay Divine ay hindi ko mapigilan na sisihin ang sarili ko. Nasa isip ko pa rin na kung pinuntahan ko kaagad siya ng gabi na yon siguro ay walang nangyaring masama sa kanya. At sana sa ginawa kong pagsulat na ito ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat po Papa Dudut kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Art.